Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga at masusugid na tagapakinig at taga-subaybay ng biyaya sa pagkaaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po? At siguro ang ilan sa inyo ay nakahiga pa. Ang iba po ay tulog pa. Ang iba ay ngayon ay nakaantabay na, nakikinig na, at ang iba ay manonood pa lang. Okay? So, magandang umaga po sa inyong lahat, araw ng Martes. Ang iba siguro ay nandyan na sa public market, sa bagsakan, namimili ng mga murang mga gulay, prutas, at mga paninda para mas maganda ang dilihensya sa negosyo. So, sa loob po ng kalahating oras, ako po ang inyong maririnig sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños ng Jesus Christ the World Mission, Maharlika Highway, Naga City. At makakasama din po natin sa technical side si Sir Stephen Pavis. Kayo po ngayon ay nakikinig sa biyaya sa pagkaaga dito po sa DWLV 91.9 FM. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Sa umaga pong ito, muli po, bago natin harapin ang buong maghapon, hayaan po natin na pasimulan ho natin ang ating araw sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang mga aral ng Diyos na atin pong magagamit o maisasabuhay sa buong maghapon. Magandang umaga din po kay Sister Rochelle Paranyal Parco Padillo. Magandang umaga din po. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at sa buong pamilya. At magandang umaga po sa lahat pa po ng makikinig ngayon sa kanilang radyo at manonood live sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan na ho natin ang ating pag-aaral. Bago po yon, tayo po ay sumangguni sa ating Ama sa Langit. Let's pray po. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat. Salamat po sa buhay na ito. Salamat sa pagkakataon na muli kaming makapamumuhay, na magagawa ho namin ang aming misyon na iyong nilalayon kung bakit kami binibigyan mo pa ng buhay. Sa umagang ito, salamat sa buhay, sa lakas, at sa aming ilang minutong pag-aaral ng iyong nasusulat na mga banal na salita. Hayaan po ninyo na ito ay aming maunawaan sa aming ikatututo. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, tuloy na ho tayo. Mula po rito sa Lumang Tipan, mahaba po ito, buong kabanata po ito. But again, babasa po ako ng isang talata lamang at aking ikukwento sa inyo ang kwento sa likod ng talata. Alam niyo po kasi ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan, hindi ito dapat ini-interpret sa pamamagitan ng sariling interpretasyon. Ang tamang pagpapaliwanag po ng banal na kasulatan, hayaan natin na ang talata o ang Biblia mismo ang magpapaliwanag ng kanyang sarili. Ano po ang tawag dyan ay biblical teaching.
Paano po nagiging biblical teaching? Pagka ang pagpapaliwanag ng isang mangangaral o isang tagapagturo ay naaayon po sa konteksto nito, sa orihinal na konteksto nito. Hindi pwedeng kukuha ng talata sa Biblia tapos ipapaliwanag sa sariling opinyon, sa sariling akala. Hindi po ganun yon. Ang pag-aaral ng Biblia, kailangan pag may kinuha kang talata sa Biblia, alamin mo ang istorya sa likod nito. Ang tawag dyan ay biblical context. Ano po? So, mula po rito sa Lumang Tipan, sa aklat ng Daniel. Daniel, Kabanatang 4. Babasahin ko lamang ang talatang 37. Sa English Bible, ito po ay Daniel chapter 4, verse 37. Ganito po ang nasusulat. Kaya akong si Nebukadnezar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan, sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga mapagmataas. So ang Diyos po ang magpala ng ating puso na muling pagtatamnan ng kanyang mga banal na aral. Ngayon pong umaga, tatalakayin ko po sa inyo ating sama-samang pag-aaralan ang tungkol sa isang Bible character, at nung mga panahon na yon ay isa siyang hari, si Haring Nebukadnezar, o sa ibang Tagalog na Biblia, Haring Nabucodonosor. Okay po? So, pag-aaralan ho natin ang kanyang buhay sapagkat maraming aral, maraming leksyon ang maaari nating matutunan sa buhay ni Haring Nebukadnezar. Si Haring Nebukadnezar nung mga panahon na yon ay hari. At palibhasa hari, paglipas ng mga panahon, siya ay naging makapangyarihang hari. May napakayamang hari. Kaya nga lang, minsan sa kanyang paglalakad o pamamahinga sa palasyo, siya po ay nagkaroon ng panaginip. At ang panaginip na ito ay hindi niya maunawaan, kaya ipinatawag niya ang mga salamangkero, ang mga tagapagpaliwanag ng panaginip sa kanyang kaharian. Pero isa man sa kanila ay walang nakapagpaliwanag nito. Kaya naalala niya po na mayroon pala siyang nasasakupan, na sa kanyang nasasakupan mayroong isa pang dalubhasa o kaya maalam o kaya pinapatnubayan ng kanyang Diyos. Ito po ay si Daniel. Kaya ipinatawag niya ito. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Ipinatawag niya po si Daniel para ipaliwanag sa kanya ang kanyang napanaginipan. So, paikliin natin ang kwento. So, ipinaliwanag ni Daniel na sabi niya, mahal na hari, wag nawa mangyari sa inyo ang inyong napanaginipan. Nawa sa mga kaaway nyo na lang ito mangyari. Kasi ang napanaginipan po ni Haring Nebukadnezar ay may nakita siyang malaking puno na hitik sa bunga. Pero ito palang punong ito, sabi ng Diyos, ay hayaang matanggalan ng mga sanga, mga dahon, magkalat ang kanilang mga bunga. Pero ang sabi sa panaginip, huwag puputulin ng ugat, ang tuod. Ano po? Paikliin pa natin ang istorya. Ang sabi ni Daniel kay Haring Nebukadnezar, mahal na hari, ikaw po ang punong yon. Ikaw ay naging makapangyarihan, kaya nga lang, ikaw ay naging mapagmataas. Paikliin pa natin ang kwento. Ngayon, nangyari po yung paliwanag ni Daniel sa buhay ni Haring Nebukadnezar. Dumating ang pagkakataon sa buhay niya na ang mga napanaginipan niya ay nangyaring totoo. Nagkaroon ng realidad. Na yun palang matayog na puno na hitik sa bunga at napakaraming dahon, siya pala yun. Nang ibig sabihin, magmamataas siya sa buhay niya at darating ang oras, ibabagsak siya ng Diyos. Magandang umaga po kay Ma'am Nelda Mabait at kay Sir Luis R. Sanusi Jr. So madaling sabi, paikli natin ang istorya. Si Haring Nebukadnezar sa panahon ng kanyang paghahari,
siya ay nagmataas, siya ay nagmayabang, siya ay naging presko, siya ay naging hambog. Kaya ibinagsak siya ng Diyos, inalis siya ng Diyos sa kanyang paghahari. At siya po ay sa loob ng 7 taon, siya po ay nabuhay, nasiraan ng bait sa loob, doon sa kabundukan. At binigyan siya, yung isip niya bilang tao, pinalitan ng isip na parang hayop. Kung para maintindihan natin ito, hinihimo ko po kayo na kung may Biblia po kayo, basahin po ninyo ang aklat ng Daniel, kabanatang 4. So, kumuha lamang ako ng isang talata para ikwento sa inyo ang buhay ni Haring Nebukadnezar para pare-pareho tayong matuto. O, paikli natin ang kwento. Ito na. Bumagsak na si Haring Nebukadnezar. Ang tanong, bakit siya ibinagsak? Ang sagot, sapagkat siya ay nagmataas. Mga minamahal kong mga tagapakinig, tandaan ho natin, anuman ang ating kalagayan sa buhay, may kinalaman yan ng Diyos. Lalo na nga kapag ang isang tao ay itinataas ng Diyos. Huwag sana nating kalilimutan na ang Diyos ang pinagmumulan ng promotion. Okay? Sa mga nagtatrabaho, grabe ang paghahangad para ma-promote sa trabaho. Pero nakakalimutan yata natin na kahit tayo may mga boss dito sa lupa, ang talagang nakapagpapasya para itaas o ibagsak ang isang tao, wala pong iba ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat sa langit. O ngayon, ito na, dinaanan na ni Haring Nebukadnezar ang isang buhay na hindi niya lubos maisip na mangyayari sa kanya. Siya ay ibinagsak dahil sa kanyang kayabangan. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga tagapakinig? Ibig sabihin nito, ang tao pala, sa buhay ng tao, may mga pinapayagan ng Diyos na ating pagdaanan sapagkat dahil po para sa ating ikatututo. Ngayong umaga, sa kaiklian ng ating oras, may ibabahagi ako sa inyong 3. Okay? 3. Makinig tayo mabuti sapagkat napakahalaga nito. Pare-pareho tayo matututo. Ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga tagapakinig, ang Diyos pala ang nagdidesisyon. Ang Diyos pala ang nagdidisenyo kung anong uri ng pagsubok ang ipadadaan sa buhay natin. But again, depende ito sa kung ano ang ating inuugali. Okay, simulan na ho natin. Unang pagsubok na dinidisenyo ng Diyos sa buhay ng tao, katulad kay Haring Nebukadnezar. Ang unang tawag dito ay diagnostic test. 'Di ba? Naririnig natin ang salitang diagnostic sa ospital, pag nagpapalaboratory at maging sa paaralan, 'di ba? Ang ibig po sabihin ng diagnostic test, ito po ay tumutulong para ilabas, ilantad, ibulgar kung ano ang sakit ng tao. Depende sa resulta ng pagsusuri. Okay po. Sa buhay ng tao, minsan, ang isa sa disenyo ng Diyos na pagsubok, kung tawagin ito ay diagnostic test. Pinapayagan ng Diyos ang isang pagsubok sa buhay natin para ilantad yung totoong tayo. Kasi minsan, akala natin, ang bait-bait natin. Ang akala natin, ayos ang ating pag-uugali. Akala natin, ayos ang ating ipinamumuhay. Pero, kapag ka may pinapayagan ng Diyos na pagsubok, ilalantad nito ang totoong tayo. O, minsan, hindi alam ng iba, pero alam ng Diyos, tayo pala ay mayabang na. Na kapag nailalagay ka na sa maayos na kalagayan sa buhay, mariwasa nang yung buhay, sagana na ang buhay, nagiging mayabang ang tao. Totoo po yan. Kahit hindi natin yan aminin, alam ng Diyos yan. Ang tao, may ugali ang tao, na kapag nandoon na siya sa mataas, lalo na nga pag hindi siya marunong mag-manage nito, nagiging mayabang ang tao. Nagiging mapagmataas ang tao. Ito ang nangyari kay Haring
Nebukadnezar. Dumating sa buhay niya, naging mayabang siya. Ngayon, ang unang disenyo ng Diyos na kanyang pinapayagan pagkaminsan sa buhay ng tao, depende sa ating inuugali. Kung tawagin ito ay diagnostic test. Pag sinabing diagnostic test, sinusuri nito, inilalantad nito ang totoong nasa puso ng tao. It is a kind of test to help us to find out what kind of disease the person has based on the symptoms, the condition. Yan ang ibig sabihin ng diagnostic. Ano po? Ilalantad nito ang buo nating pagkatao. O kaya nga, minsan sa buhay natin, hindi natin maintindihan bakit ito nangyayari sa buhay ko, bakit nangyayari ito sa pamilya ko, sa kalusugan ko, sa kabuhayan ko. Hindi mo alam na yun pala ay disenyo ng Diyos para ilantad ka. Ano ba talaga ang totoo mong motibo? Bakit ka nagsasa Diyos? Yan. Bakit ka nananalangin? Bakit ka nagsisimba? Ano ba ang motibo mo? Yan. Ilalantad ng Diyos yun. Magandang umaga po kay Abraham Bulusan. Mahalagang maintindihan natin ito na ang unang disenyo ng Diyos sa pagsubok, una, kung tawagin ito ay diagnostic test. Pangalawa, educational test. Alam nyo ba na bawat pagsubok, bawat karanasan na may intervention ng Diyos, pinapayagan niya ito para tayo matuto. Alam nyo, pagka tayong mga tao hindi matuto ng leksyon sa bawat pangyayaring may kapahintulutan ng Diyos, tandaan ninyo, hindi ito matatapos. Totoo po yan. Pagka may mga pinapayagan ng Diyos na pagsubok sa buhay natin para tayo magbago, itama ang mga hindi tama sa uri ng ating pamumuhay at hindi tayo natututo, ay sabihin ko po sa inyo, pabalik-balik lang po yan. Parang yung buhay ng mga Israelita sa loob ng 40 taon sa disyerto nung palayain sila sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Ganon din po sa realidad ng buhay. Tanungin ko po kayo, anong pagsubok ang pinagdadaanan nyo ngayon? Ako po alam ko sa sarili ko yon. Sa inyo po na nakikinig, sa inyo na makakapakinig pa nito, anong pagsubok ang pinagdadaanan mo ngayon? Hindi mo ba alam na yung pagsubok na yan, pinapayagan ng Diyos para sa iyong ikatututo, mga minamahal kong mga tagapakinig. Yung nangyari kay Haring Nebukadnezar, ibinagsak siya. Inalis siya sa pagiging hari, inalis siya sa posisyon. Bakit? Para sa kanyang ikatututo. Bakit siya kailangan turuan? Kasi nagmamataas na siya. Ito ang nakakalimutan ng ating mga public servant. Sa lahat ng nasa posisyon ngayon, mula sa pinakamababa at lalo na sa pinakamataas, tandaan ninyo, kaya kayo nandyan kasi niloob yan ng Diyos. Ibig sabihin, gamitin nyo ng tama ang inyong mga posisyon. Ikaw ba'y barangay kagawad, city councilor, barangay captain, mayor, vice mayor, congressman, senador, presidente ng Pilipinas? Iyang mga posisyon na mayroon kayo, mga minamahal kong mga tagapakinig, mga barangay official, simulan natin sa barangay official. Tandaan ninyo, ang Diyos ang may kapahintulutan niyan. Ano mang oras, kapag ka ang mga public servant natin nagmayabang, nagmataas, kayang-kaya kayong alisin ng Diyos sa posisyon na yan. Kaya mahalaga na hindi lamang kayo humihingi ng buto sa mga tao. Pag kayo nakaupo na, nakaposisyon na, manungkulan kayo ng tama. Huwag kayong mang-apisang ng maliliit na tao. Pairalin nyo ang katarungan. Kasi pagka hindi, matutulad kayo kay Haring Nebukadnezar, na mula sa kanyang matayog na posisyon, magandang posisyon, ibinagsak ng Diyos dahil sa kayabangan. Hindi niya na ipinairal ang katarungan, nagi siyang masamang hari. Hindi niya ginamit ng tama ang kanyang posisyon. Hindi po malayong mangyari yan sa ating mga public servant.
Huwag ninyong kalimutan, mga public servant po kayo. Hindi po kayo naupo dyan sa posisyon na yan para mang-abuso. Hindi kayo umupo dyan sa posisyon na yan para pagkaperahan ng taong bayan. Yan ang nangyari sa pamamahala ni Haring Nebukadnezar. At dahil doon, ibinagsak siya ng Diyos. Sa personal nating buhay, kapag nakita ng Diyos na tayo ay nagmamataas, ibabagsak niya tayo. Kaya ang pangalawang disenyo ng Diyos sa pagsubok, una, diagnostic test. Ilalantad nito ang ating totoong ugali. Okay? Pangalawa, educational test. Mga pagsubok na pinapayagan ng Diyos sa buhay natin para tayo matuto. Ngayon, pag hindi ka natuto, paulit-ulit lang yan. Si Haring Nebukadnezar, bumalik lang ang katinuan ng kanyang isip. Nung siya'y matuto. Nung kanyang aminin na mayroon pang isang soberanong Diyos na nakatataas sa lahat. Kasi akala niya, siya na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayon, sabi ni Daniel, pinaliwanag yung kanyang panaginip. Mahal na hari, pag hindi ka natuto, hindi ka ibabalik ng Diyos sa dati. To make the long story short, natuto si Haring Nebukadnezar. Ano ang nangyari? Sabi ko nga po sa inyo, basahin po ninyo para magandang istorya. Daniel, Kabanatang 4. Basahin nyo ang buong kabanata. Sabi ni Haring Nebukadnezar, natuto siyang magpakumbaba. Ano ang nangyari? Ibinalik siya ng Diyos sa dati. Tingnan nyo, binalik siya sa pagiging hari at muling nanumbalik sa dati ang kanyang pamamahala. Pero maganda na, hindi na katulad ng dati. Kasi binalaan siya ni Daniel, sabi ni Daniel kay Haring Nebukadnezar, mahal na hari, tigilan na ninyo ang inyong kasamaan para kayo ay mapabuti. Kaya sa buhay din natin ganun din eh. Ang pangalawang disenyo ng Diyos sa buhay ng tao pagka pinapayagan niya ang pagsubok, kung tawagin ito ay educational test. Pangatlo pong disenyo ng Diyos sa pagsubok, certification test. Pag sinabi nating certification test, ito yung sinasabi sa aklat ng Santiago, Kabanatang 1, talatang 12. Pwede pong basahin nyo kung may katabi kayong Biblia. Ang sabi diyan, mapalad ang taong sinusubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Kaya, alam nyo, pagka tayo sinusubok ng Diyos, ako at ikaw, hindi tayo kawawa. Kundi tayo, sabi sa Biblia, mapalad. Bakit tayo nagiging mapalad? Nagiging mapalad ang taong sinusubok sapagkat kapag siya natuto ng leksyon sa mga pagsubok na may kapahintulutan ng Diyos, ang tao po ay tumatanggap ng gantimpala. Pag sinabing gantimpala, malawak yan, marami yan. Pwedeng yung gantimpalang yun, natuto ka. At dahil natuto ka, itataas ka uli ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ang nagtataas at ang Diyos din ang pumapayag kung ibabagsak niya ang isang tao. Sabi ko nga, depende sa ating mga ugali. Sabi po ng Santiago, Kabanatang 4, talatang 6, mas malapit ang tulong ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Ano man po ang kalagayan natin ngayon sa buhay, marahil hindi ka man po nasa mataas na kalagayan o baka ngayon ay nasa kahirapan ka. Pero alam nyo, pag nakita ng Diyos ang kababaang loob sa buhay natin, sa puso natin, ang Diyos ang magpapasya na mula sa mahirap mong kalagayan, itataas ka ng Diyos. Paniwalaan natin, totoo po yan. Ang Diyos ang nagpapasya kung ang isang taong naghihirap ay ihaw niya sa paghihirap at ito ay guminhawa sa buhay. Pero depende po sa ating mga pag-uugali. Ito ang nangyari kay Haring Nebukadnezar. Kaya ito pong kasaysayan sa buhay ni Haring Nebukadnezar, kapulutan po sana natin ng napakahalagang aral. Ano man ang maging kalagayan natin sa buhay, kilalanin ho natin na may Diyos na nagpasya na maabot mo ang bagay na yan. Ikaw ba ay nasa magandang kalagayan ngayon? Pasalamatan mo ang Diyos. Mayaman ka ba? Purihin mo ang Diyos. Dahil nandyan ka sa kalagayan na yan. Pero wag na wag mong gagamitin yan para maging masama ka. Dahil kapag nakita ng Diyos yon,
na dahil sa iyong kaginhawaan sa buhay, malalayo ka sa Kanya, gagawa ka ng kasamaan tulad ni Haring Nebukadnezar, ibabagsak ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, itinataas ng Diyos at ibinabagsak ang tao ayon sa Kanyang kapasyahan. Kaya matuto sana tayo sa karanasan ni Haring Nebukadnezar, mga minamahal kong tagapakinig. Uulitin ko po bago ako magtapos. Ang Diyos ang nagdidesisyon. Ang Diyos ang nagdidisenyo kung anong uring pagsubok ang Kanyang ilalapat sa buhay ng tao. Iba-iba po ang pagsubok sa buhay ng tao. Ang tanong, bakit? Bakit hindi magkakapareho ang God's dealings sa tao? Bakit magkakaiba-iba ang pamamaraan ng Diyos sa Kanyang pagpayag para subukin ng tao? Kasi nga may tatlo nga po ang disenyo ang Diyos. Una, diagnostic test. Ano ang diagnostic test? It help us to find out what kind of disease the person has based on the symptoms or the condition. Ang diagnostic test pala po ay tumutulong para ilantad, ilabas ang totoong karamdaman ng tao depende sa sintomas nito. Kung i-apply natin sa buhay natin, kung ano ang ugali natin, yun ang maghahayag ng ating buong pagkatao. Ano po? At pagka nakita ng Diyos na ang tao nagmamataas, ay sabihin ko po sa inyo, ibabagsak talaga ng Diyos ang tao. May kasabihan ang mga tao, may filosofiya ang mga tao na, huwag ka anyang mag-alala. Ang buhay ay parang gulong. Kung ikaw ay nasa ilalim ngayon, ikaw ay darating ang araw, ikaw nasa ibabaw na. Hindi po yan 100% na totoo. Bakit? Kasi nga po, ang soberanong Diyos, ang nagdidisenyo, ang nagpapasya, kung ang tao ilalagay niya sa ilalim o ilalagay niya sa ibabaw. Depende po sa kung anong pag-uugali ang ating ipinapakita. Sa buhay ni Haring Nebukadnezar, nagi siyang mayabang. At hindi malayo itong mangyari sa mga taong nagmamayabang, ibabagsak ng Diyos. Kaya sana tularan natin si Haring Nebukadnezar na siya ay natuto. Yan ang pangalawang design ng Diyos sa pagsubok. Una, diagnostic test. Pangalawa, educational test. Ibig sabihin, may mga pagsubok na pinapayagan ng Diyos para matuto ka, para matuto ako, para matuto tayo. Pero kapag hindi ka natuto, ay paulit-ulit yan. Hindi yan naalisin ng Panginoon. Hanggang di ka matutong magpakumbaba, hindi ka aalisin ng Diyos sa mababang kalagayan sa buhay. Pero pag kinilala mo, Panginoon, kahit ganito ang kalagayan ko, pero naniniwala ako, ikaw ang Diyos na makatarungan. Ikaw ang nagpapasya kung ilalagay mo ako sa mataas na kalagayan sa buhay o hindi. Pangatlo po, certification test. Pag sinabing certification test, ito na yung inilalagay ng Diyos ang tao sa maayos na buhay bilang gantimpala. Parang estudyante, di ba ang layunin na pag-aaral para makatanggap ng certificate, ng diploma, di ba? Bilang katunayan ng pagtatapos. Sa buhay ng tao, bilang katunayan na tayo ay natututo sa mga itinuturo ng Diyos, gagantimpalaan niya tayo sa iba't ibang paraan at maraming kaparaanan ng kanyang gantimpala. Hanggang dito na lamang, mga minamahal kong mga tagapakinig. Sana'y natuto tayo at may napulot na mahalagang aral sa buhay ni Haring Nebukadnezar. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa paalaala ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig, lahat ng nanood, at lahat po ng magre-replay pa nito. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po ang istasyong ito ng BBS DWLB 91.9 FM. At ang lahat ng staff, pagpalain niyo po ang buong Villaferte family. Salamat po. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming papuri sa iyo, sa pangalan Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.